Tor's POV. Buong maghapon naging maganda ang mood ko. Naalala ko rin na hindi ko pa nabayaran ang mga cake kanina, kaya ako ng personal na pupunta para magbayad. Goodbye sir, paalam sa akin ng staff ko pagkalabas ko sa trabaho. Pagkarating ko mismo doon ay binati ako ng mga staff niya. Good afternoon sir, good afternoon. Bati ko sa kanila pabalik. Napangiti ako dahil yung iba niyang staff ay nagbubulungan at halatang kinikilig. Alam ko na gwapo ako at sanay na ako sa ganito. Hi miss, nandito ba si Cassandra? Tanong ko dito. Hi po sir, nasa office po niya. Sino po sila para masabihan ko po si ate? Tanong niya sa akin. Please tell her that her husband is here. Nakangiting sad ko sa kanya. Po, husband? Okay po, sasabihan ko po siya. Halatang gulat na gulat ito at sa tingin ko'y hindi ito naniniwala sa sinabi ko. Ilang sandali lang ay bumalik na ito. Sir, wala daw po siyang asawa, baka nagkamali lang kay. Hindi ko na siya pinatapos nagsalita at naglakad na ako papunta sa opisina na nilabasan kanina ng staff na kausap ko. Pagbukas ko'y bumungad sa akin ang cute niyang office. Jane, hindi pa ba umaalis yung baliw doon sa labas? Tanong nito habang nakayukot may ginagawa. Who's crazy baby? Me? Yeah, I think I'm crazy over you. Pagbibiro ko sa kanya. Thor, anong ginagawa mo dito? Kumunot ang noo niya habang nagtatanong sa akin. I'm here to visit and to pay the cakes. Umalis ka na lang kasi agad hindi pa ako bayad. Yung mga cakes mo. Sabi ko sa kanya. Sa tingin mo masisingil pa kita at saka kahit hindi mo na sana bayaran yon, regalo ko na lang sa'yo. Kaya sana hindi ka na lang pumunta dito talagang nagpakilala ka pang asawa ko. Sira ulo ka na talaga. Sabi niya sa akin habang tinatarayan ako. So I guess this is my luckiest day ever. Kasi may kiss na ako, may pa-cake pa. Thank you baby. Nakangiting sabi ko sa kanya. Namulang mga mata nito halatang nainis at nahihiya sa akin. Alam mo Thor, busy ako. Kung wala ka namang magandang sasabihin, umalis ka na lang. Galit na sabi nito sa akin. Okay baby. Baby, wala bang goodbye kiss dyan? Pangasar ko sa kanya na may halong katotohanan. Tss, lumayas ka na nga bago kita lumpuhin dyan. Galit na bulyaw niya sa akin. You're so cute baby. Wag mo akong lumpuhin at baka hindi tayo makabuo niyan. Sabi ko sa kanya. Pwede ba Thor? Lumayas ka na. 1, 2. Pagbibilang nito sabay kapit sa vase na nasa tabi niya. Kaya bago umabot sa 3 ay lumabas na ako. Dumaan muna ako sa cashier para magbayad ng 10 cakes kanina. Hi miss, magbabayad ako ng cake ng TC. Sabi ko dito. Hi sir, 4,500 po ang total. Sagot niya sa akin. Here miss, keep the change. Sabi ko sabay abot ng 5,000. Thank you po sir, ingat po kayo. Ngumiti naman ako dito bilang tugon. Nagmamaneho ako pauwi na makatanggap ako ng tawag mula kay Aurora. Hello Aurora, sagot ko sa kabilang linya. Hello Thor, are you free tonight? Tanong nito sa akin. Why? Tanong ko naman dito. Let's have dinner. I'm staying here for a week. Sad nito. Okay, sagot ko sa kanya. Thank you Thor, see you. Malambing na sabi nito sa akin. Nandito daw ito sa Iloilo at nagtataka naman ako. Bakit hindi pa ito umuwi sa US? Ang alam ko, madami itong trabaho doon. Gusto daw niyang sabay kami mag-dinner, kaya pinagbigyan ko na lang din. Kahit na nagtataka, hinayaan ko na lang. Umuwi muna ako sa bahay para magpalit ng damit pagkatapos ay pumunta ako doon ng 7 p.m. Pagkarating ko doon ay nandun na ito't lumapit ako sa akin. Humalik ito sa pisngi ko. Hi, kanina ka pa? Tanong ko sa kanya. Hi, hindi naman, kararating ko lang. Sagot niya sa akin. Umupo na kami't nag-order. Nakipagkwentuhan to sa akin. Bakit ka nandito sa Iloilo? Tanong ko sa kanya. I was invited here for the christening of my inaanak. Sagot niya sa akin. How about you? Why are you staying here? Tanong niya sa akin. Inasikaso ko isang branch dito ng TC. Sagot ko sa kanya. Okay, kailan ka babalik sa Maynila? Tanong nito ulit sa akin. After kung maayos ang dapat kong ayusin. Sabi ko sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin na ibang sadya ko kaya ako nandito. Nang dumating ang pagkain namin ay nagsimula na kaming kumain. Habang kumakain kami ay panay pa rin ang kwento ni Aurora na mga kung ano-anong bagay na hindi ko maintindihan. Nahagip ng paningin ko ang nasa hindi kalayo ang mesa. May isang pamilya na masayang kumakain. Nagulat ako
dahil sila Fiona at Bianca nandoon kasama si Cassandra at Drix. Pero hindi ko inasahan na may 2 bata silang kasama at sa tingin ko'y kambal ito. Magkamukha kasi ang 2 bata. Parang may patalim na biglang sinaksak sa akin. Pakiramdam ko, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Makikita mo na masaya ang pamilya nila. Anak kaya nilang kambal na batang lalaki? Tanong ko sa sarili. Lahat ng pag-asa ko bigla na lang nawala na parang bula. Dahil sa nakikita ko ngayon, nawala na din ako ng ganang kumain at hindi ko na kayang lunukin pa. Kahit na nasasaktan ay patuloy ko silang pinapanood. Nakakainggit at nagagalit na naman ako dahil gusto ko na akong nakaupo doon at kasama nilang kumakain. Ang buong atensyon ko'y nasa kanila lang kaya nang tapikin ako ni Aurora ay nakapagdesisyon ko na lang na umuwi na kami. I'm done, Aurora. Can we go home now? Tanong ko sa kanya. Pero Thor, konti pa lang kinain mo. Uuwi na tayo kagad? Tanong niya sa akin. I'm fine and full. I want to go home. I'm tired, Aurora. I want to rest. Saad ko sa kanya. Pagod na ako. Pagod ng umasa na may babalikan pa ako. Mga salitang nasa isipan ko lang. Hindi ko kayang isatinig. Okay, fine. May himig ng inis ang sagot niya sa akin. Tumayo ako at mga alis na may tumawag sa akin ng munting tinig. Daddy! Daddy! Daddy Thor! Rinig kong tawag nila sa akin. Nang lumingon ako'y nakangiting tumatakbo, sila Fiona at Bianca sa akin. Kaya humakbang ako para salubungin sila. Hinalikan nila ako sa pisngi ko at yumakap sila sa akin. We miss you, Daddy, sabi nilang dalawa. Namiss ko rin kayo, my 2 princesses. Saad ko sa kanila. Nag-dinner po kami, Daddy, kasama si Tito Drix at sila Kambal, sabi ni Fiona. Daddy, sino po siya? Tanong sa akin ni Bianca sabay turo kay Aurora. Hi kids, I'm Tita Aurora, girlfriend Daddy Tornio. Pakilala ni Aurora sa mga bata. Po, girlfriend? Totoo ba yun, Daddy? Tanong nila sa akin na parang iiyak na. Hindi girlfriend na jowa ang sinasabi niya, kung hindi friend. Kaibigan, like girl na friend. Paliwanag ko sa kanila. Kaya lumiwanag naman ang mga mukha nila at kumiti kaagad. Fiona, Bianca, tapusin niyo na yung food niyo. Tawag sa kanila ni Cassandra. Sige na, go na kayo doon kay mama niyo. Aalis na rin kasi si Daddy. Dadalawin ko na lang kayo sa bahay niyo. I love you, my princesses. Sabi ko sa kanila. Promise, Daddy? Dadalaw ka sa amin? Tanong nila sa akin. Opo, promise po. Sagot ko sa kanila. Hinalikan ko silang dalawa sa noo. Bumalik na sila sa table nila. Tumingin sa akin si Cassandra pero umiwas din kaagad ng tingin at bumalik sa pagkain niya. Hindi na ako nagpaalam dahil alam ko na hindi naman niya ako papansinin. Inaya ko na lang si Aurora na lumbas na sa restaurant. Samantala, bumalik sa Iloilo si Aurora dahil hindi siya susuko kay Thor. Tinawagan niya ito't niyayang kumain sila sa labas at pumayag naman ito. Nagpaganda at nagpa-sexy siya para mapansin siya ni Thor. Nauna siyang dumating sa restaurant kaya naghintay siya ng kaunti. Nang dumating ito'y kagaya pa rin na dating nag-uumapaw ang kagapuhan nito. Kaya kahit sino napapalingon talaga. Nag-order sila at kumain na rin. Panay kwento si Aurora pero hindi ito pinapansin ni Thor. Kaya naiinis na ito pero nagpapanggap pa rin itong masaya. Hindi rin nakaligtas sa kanya kung saan nakatingin si Thor. Lalo pa itong nainis dahil inaaya na siyang umuwi pero lahat ng inis niya ay naipon. Nang may mga batang tumawag ng daddy kay Thor at mga anak pa ng babae na yon. Kahit ayaw niya sa mga bata na yon, ay pinakisamahan niya munang mga ito. Todo smile siya at nagpakalala siyang girlfriend pero nilinaw ni Thor na kaibigan lang. Ngayon alam na niya na ito pala ang babaeng gustong-gusto ni Thor. Inihatid naman siya ni Thor sa hotel kung saan siya tumutuloy ngayon. Humanda ka sa akin dahil hindi mo makukuha si Thor sa akin. Dahil akin lang siya. Akin lang! Sigaw niya sabay tawa nito na parang baliw. Cassandra's POV. Maghapon kong inabalang sarili ko sa pagtatrabaho. Nais ko makalimutan ang nangyari kanina. Hindi ako makapaniwala na bumigay na naman ako kay Thor. Kasalanan talaga to ng bibig ko. Bakit kasi tumugon ka? Tampal ko sa labi ko. Tinawagan ko rin si tita para sabihin hindi kami kakain sa bahay mamaya. Inimbitahan kasi kami ni Drix na kakain sa labas kasama mga bata. Habang nagtatrabaho ako ay may kumatok na staff ko. Ate, may naghahanap sa yung tinatanong ko yung sabi sa akin asawa mo daw siya. Grabe ate, ang gwapo niya. Ka-level niya si Kuya Drix.
Sabi niya na may kasamang pagtili. Buti na lang atit masikip ang garter ng panty ko kasi kung hindi baka nahulog na. Dagdag pa niya. Naku Jane, sabihin mo sa kanya na wala pa akong asawa. Malay ko ba kung sino siya? Patay na yung dati kong asawa. Sabi ko kay Jane. Okay po ate, kung ayaw niyo po sa amin na lang po. Saad niya sa akin. Sige sa inyo na lang, sagot ko sa kanya. Lumabas na ito't ako naman ay tinuloy na ulit ang pagtatrabaho. Nagtaka ako kung bakit may pumasok na hindi nagkakatok na inangat kong ulo ko. Si Thor ang nakita ko. So, siya palang nagpapanggap na asawa ko. Ang kapal talaga ng mukha niya. Ang kulit niya kasi magbabayad daw siya. Kaya hindi ko napigilan ang sarili kong tarayan siya. Dahil nakakainis talaga siya kahit pagbantaan ko na siya ay tuwang-tuwa pa siya. Kung hindi pa ako nagbilang sabay hawak sa vase, wala pa talaga siyang balak na umalis. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil umalis na siya. Ibang-iba na talaga siya ngayon. Maliban sa gwapo pa rin siya ay palangiti na rin siya. Nakakainis siya? Teka lang, bakit ba iniisip ko siya? Tanong ko sa sarili ko. Paglabas ko sa office para mag-check sa shop bago umalis ay binibiro ako ng mga staff ko. Ate, pahingi naman kami ng mga hot at gwapo. Share ka naman po ng tips kung paano mapaibig ang mga gwapo. Pabirong tanong sa akin ng staff ko. Bakit daw kinukuha ko mga gwapo? Paano na lang daw sila dahil mukhang wala nang matitira sa kanila? Sinabi din nila na nagbayad dito ng cake dahil nakalimutan ko daw singilin. Kaya ayun, pumunta na lang daw dito pero pinapalayas ko. Ang siraulong na sinisiraan pa talaga ako. Umuwi na ako sa bahay para makapaghanda kami ng mga bata para sa dinner namin kasama si Drix. Nang maayos na kami ay bumaba na kami. Sakto dahil dumating na rin si Drix. Agad niyang binuhat ang isa sa kambal. Hi Drix, kamusta? Tanong ko sa kanya. Hi Sunny, I'm fine. Sorry kung hindi ako makapag-reply sa mga text mo. Super busy lang ako lately. Paliwanag niya sa akin kahit na kinakamusta ko lang siya. Okay lang, alam ko namang busy ka, sabi ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin. Tara na, saad ko sa kanya. Pumunta kami sa Italian restaurant kasama namin ng mga bata. Sinabihan ko siya na doon na lang kami sa Gomez pero ayaw niya. Nais niyang subukan din namin na kumain sa iba. Sa Gomez na lang tayo. Dito na Sunny. I-try mo rin ng ibang restaurant, saad niya sa akin. Sa totoo lang, may napapansin ako sa kanya nakakaiba. Para kasing may problema to. Pero ayaw lang niyang magkwento o sabihin sa akin. Kaya hinayaan ko na lang at nirespeto ko ang desisyon niya. Masaya kami habang pumapasok sa loob ng restaurant. Nag-order din siya ng mga pagkain para sa amin. Masarap ang pagkain dito kaya napakain ng mga bata ng madami. Pero nagulat ako nang bigla na lang tumayo ang mga bata sabay tawag ng daddy. Isang tao lang naman ang tinatawag nila ng ganon kaya bigla akong kinabahan. Nang tumingin ako sa paligid ay nakita ko si Thor kasama si Aurora. Nakatingin sa amin si Thor. Ramdam ko rin na nakatingin sa kambal. Kinakabahan ako, bigla dahil baka mahalata niyang hindi anak ni Drix ang mga bata. Pero may kakaiba sa mga mata niyang nakikita kong lungkot. Nang tanungin ito kung sinong kasama niya, si Aurora ang sumagot kaya bigla na lang akong nainis nang hindi ko rin alam kung bakit. Pero si Thor, tinanggi niya sa mga batang girlfriend niya to dahil sinabi niyang kaibigan lang niya ito, kaibigang babae. Tinawag ko ng mga bata dahil baka nakakaistorbo na sila. Kitang-kita ko sa mukha ni Aurora na ayaw niya sa mga anak ko at ngumingiti lang siya ng peke para ipakita kay Thor na gusto niyang mga ito. May binulong siya sa mga bata bago sila umalis. Sumulya pa ito sa akin at umiwas ako ng tingin. Samantala si Drix ay tahimik lang na nanonood sa mga nangyayari. Naisip ko rin na baka panahon na para malaman niya ang totoo at kung sinong ama ng kambal. Are you okay? Bakit daddy ang tawag ng mga bata kay Thor? Tanong niya sa akin. Okay lang ako Drix, mamaya na lang natin pag-usapan kapag hindi na natin kasamang mga bata. Sasabihin ko sa iyo lahat-lahat at kung sino siya. Sabi ko sa kanya. Okay lang, you can tell me if you're ready. No need to rush yourself. Alam mo naman na magaling ako sa paghihintay, di ba? Nakangiting saad niya. Thank you for understanding Drix and you too. You can reach out your problem. Makikinig ako sa iyo. Let's go na, uwi na tayo. Ani ko sa kanya. Let's go, Sunny. Kids, uwi na tayo. Sabi niya sa mga anak ko, tahimik kami habang nasa biyahe. Nakatulog ng mga bata. Si Drix ay tahimik lang nagmamaneho.
Malapit na rin kami sa bahay pero tahimik pa rin ito at dahil pagod ako ngayong gabi at wala na akong lakas na magsabi sa kanya. Nang makarating kami sa bahay ay binuhat niya ang isa-isa ang mga bata at ako nagbuhat sa kambal. Alam kong nasasaktan ngayon si Drix, kita ko sa mga mata niya. Hindi ko rin gusto na makita siyang nagkakaganito dahil sanay ako na makulit at maingay na Drix. Nang maiayos na mga bata ay nagpaalam itong uuwi na. Kaya hinatid ko to sa labas at bago ito sumakay sa kotse niya, ay niyakap ko to ng mahigpit. Drix, thank you so much sa lahat-lahat. Alam kong nasasaktan kita pero itry natin. Kung mahal mo pa rin ako, bakit hindi natin gawing official ang relasyon natin? Hayaan mo kung mahalin ka pabalik. Alam ko na alam mo hindi madali sa akin ang naging huli kong relasyon. Pero kung makakaya natin, pwede siguro nating itry. Hindi ako manhid para hindi maramdaman yung pagmamahal mo sa akin at sa mga anak ko. Sabi ko sa kanya habang umiiyak ako. Sunny, okay lang ako. Kaya ko maghintay sa'yo kung kailan ka magiging ready. Hindi naman kita minamadalit kung ginagawa mo lang ito para hindi ako malungkot. Please wag mo kong kaawaan. Dahil kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko ramdam ko nakasama si Thor sa naging kanakaraan mo. Sabi niya sa akin na habang pinupunasan ang luha ko. Drix, ano bang meron sa akin at ako pang minahal mo? Alam natin na hindi kita deserve. Patuloy kong sabi sa kanya habang walang tigil ang pag-agos ng mga luha ko. Hindi yan totoo, Sunny. Kaya please wag ka na umiyak. Ayoko mag-break tayo kahit hindi pa nagiging tayo. Sige na, pumasok ka na at uuwi na ako. Bye. Nakuha pa niya magbiro bago magpaalam. Puro ka talaga kalokohan. Saad ko sa kanya sabay hampas sa braso niya. Bago siya nakasakay hinalikan ko siya at alam kong nabigla siya. Kaya bumitaw na ako at mabilis na pumasok sa bahay. Siguro naman ay alam na niyang ibig sabihin noon kahit hindi ko na sabihin pa sa kanya. Sana'y tama ang desisyon ko na to. Hindi ko na talaga gusto na maging bahagi ng buhay namin si Thor. Hindi ko na gustong bumalik sa nakaraan. Dahil kapag bumalik ako ay masasaktan pa rin ulit ako. Anak, umuwi na ba kagad si Drix? Tanong sa akin ni tita. Opo tita, sagot ko habang pilit na pinapasigla ang boses ko. May problema ba Cassandra? Seryosong tanong sa akin ni tita. Tita, nakita ko siya. Nakita ulit siya ng mga bata, sabi ko kay tita. Sino? Si Thor ba? Tanong niya sa akin. Opo, siya po. Sagot ko. Mabutit nagkita na kayo. Mas mabuting linawin yung nangyari sa inyo. Pero tita, ayaw ko. Baka kunin yung mga anak ko sa akin. Umiiyak na saad ko. Hindi naman siguro anak. Tahan na. Kung ayaw mo pang sabihin sa kanya ay ayos lang. Take your time anak. Sige na magpahinga ka na. Aniya sa akin. Thank you tita. I love you. Sabi ko sa kanya habang yakap ko siya. Hinagod ni titang buhok at sa simpleng paghaplos niya ay ramdam kong love and care niya sa akin. Sorry Thor, pero hindi ko alam kung kaya ko bang papasukin ka ulit sa buhay ko. Ani ko sa isipan. Samantala, sa hindi kalayuan ay may isang lalaking nakatanaw sa kanila. Umiiyak ito dahil pakaramdam niya wala na siyang babalikan pa. Mula sa restaurant ay sinusundan niya ang mga ito hanggang makarating sa bahay nila Cassandra. Kitang-kita niya lahat-lahat. Ang pag-aalaga ni Drix at ang pag-iyak ni Cassandra. Doon niya nasaksihan ng totoong sagot sa mga tanong na nasa isipan niya. Sa sobrang sakit na nararamdaman niya ay mabilis niyang nilisan ang lugar. Thor's POV. Paglabas ko sa restaurant ay inihatid ko kagad si Aurora. Malapit lang kay nakabalik ako kagad. Nang makabalik ako kagad ay hinintay ko sa labas sila Cassandra. Nais ko kasing malaman kung saan sila nakatira. Nang lumabas sila sa restaurant ay sinundan ko kagad sila. Napansin kong papunta sa shop ang tinatahak naming daan. Nalaman ko na malapit lang pala sa bake shop ang bahay nila. Si Drix ang nagbuhat sa isang kambal samantalang kay Cassandra naman ang isa. Pero wrong decision na sinundan ko sila. Eto na atang parusa ko sa pagbaliwala ko sa kanila noon dahil hindi ko silang nagawang ipaglaban. Naging isang malaking duwag ako't ngayon ay nakikita ko siyang masaya. Sa piling ng iba ay para akong pinapatay ng paunti-unti. Masasabi ko na napakabuti ni Drix dahil nagagawa niyang lahat para kay Cassandra, lalo na sa mga bata. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano niya alagaan ang mga ito. Gusto ko na lang pumikit pero may pumipigil sa akin. Lumabas si Drix at nakasunod sa kanya si Cassandra. Sa tingin ko'y nag-uusap ang dalawa. Nakita ko rin na umiiyak si Cassandra. Gusto kong bumaba sa kotse ko at itanong kung anong dahilan ng pag-iyak niya.
Nakita kong pinunasan ni Drix ang luha niya at niyakap din siya nito. Ang sumunod na nangyari ang hindi ko inaasahan. Napapikit ako nang makita kong naglapat ang labi nila. Sobra akong nasaktan sa nasaksihan ko. Shit, Thor, napakaiyakin mo na talaga. Sad ko sa sarili ko habang pumapatak ang mga luha ko sa mata ko. Ayoko nang magtagal pa kaya nilisan ko na ang lugar. Nagmaneho ako pa uwi sa bahay. Doon ko ibinuhos ang sama ng loob ko. Uminom ako ng alak hanggang sa nakatulog ako sa sobrang kalasingan. Masakit ang ulo ko pagkagising ko. Pinilit kong bumangon para pumasok sa trabaho. Nagring ang phone ko. Hello, sagot ko sa sekretary ko. Hello sir, you have a meeting exactly 10 in the morning. Paalala niya sa akin. Okay, tipid na sagot ko sa kanya. Naligo na ako't nagbihis. 9:00 ako umalis sa bahay para pumunta sa opisina ko. Pagpasok ko'y binati ako ng mga staff ko. Good morning sir. Hindi ko sila sinagot at tumuli ako sa conference room. Kompletong lahat at ako na lang ang hinihintay nila. Tahimik ako nakikinig at pinipilit kong sarili kong magtrabaho ng maayos. Nang matapos ang meeting namin ay dumiretso ako sa office ko. Habang nagtatrabaho ako'y biglang sumagi sa isip kong nangyari kagabi. Bigla akong napaisip kung bakit magkahiwalay ng bahay si Cassandra at Drix. Kung may anak na sila, bakit hindi sila magkasama? Ano bang nangyayari? Tanong ko sa kawalan. Kinuha kong phone ko, tinawagan ko si Regan. Hey dude, I need your help. Hey dude, what kind of help? Tanong niya sa akin. I need an agent. Direktang sabi ko sa kanya. Why? May papaimbestigahan ka ba? Tanong niya sa akin. I need to investigate para kapag binitawan ko na si Cassandra, alam ko na sa mabuting kamay siya. Sad ko sa kanya. Susuko ka na ba kagad? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam dude, nawawalan na ako ng pag-asa. Okay, sabihan ko ng agent na kilala ko. Baka sakaling makatulong sa mga decision mo sa buhay, sabi niya. Thanks dude, sabi ko sa kanya bago ko binaba ang tawag. Napabuntong hininga ako pagkatapos ko makausap sa Regan. Sumandal ako at ipinikit ang mga mata ko. Malaman ko lang na niloloko niya si Cassandra, malalagot ka sa akin Drix. Ani ko sa isipan ko. Kailangan kong malaman ang lahat para makagawa ako ng desisyon. Nagring ang phone ko at sinagot ko ang unknown number. Hello? Hello Mr. Montemayor, ako po si Agent Conan. Pakilala niya sa akin. Sinabi ko sa kanya mga nais ko malaman. Bukas niyo po malalaman ang resulta, saad niya sa akin. Thank you Mr. Conan. Nagpasalamat muna ako bago ko ibinaba ang tawag. Natapos na naman ang isang araw, umuwi ako ulit sa bahay. Nagulat pa ako dahil nasa labas ng gate si Aurora. Hey Aurora, what brings you here? Paano mo nalaman ang bahay ko dito? Tanong ko sa kanya. Napadaan lang ako dito. Hindi ko nga alam na bahay mo to eh. May kaibigan kasi ako dito. Paliwanag niya sa akin. Okay, pasok ka na muna. Alo ko sa kanya. Wow, this house is so classy and elegant. Puri niya sa bahay ko. Nagluto ako ng pagkain namin. Nang matapos ako'y niyaya ko na siyang kumain. Thor, can I ask you? Tanong nito sa akin. Yes, what is it? Tanong ko sa kanya. Bakit ka bumili ng bahay dito? Wala lang, gusto ko lang. Sagot ko sa kanya. Are you hiding something? Tanong niya sa akin. Gabi na, umuwi ka na. Sabi ko sa kanya dahil ayaw kong pag-usapan namin ang tungkol sa mga plano ko sa buhay. But, Aurora, I'm tired and want to rest. Seryosong sabi ko sa kanya. Okay, I'm sorry. Sabi niya bago lumabas sa bahay ko. Pagkaalis niya pumunta ako sa minibar dito sa bahay. Uminom na naman ako ng alak. Konti lang ang ininom ko na may biglang sumagi na idea sa isip ko. Naisip ko na kahit wala pang resulta mula sa investigador ay kikilos na ako. Hindi ko pwedeng isuko na lang ang alam kong akin. Maaring maging mali ang gagawin ko pero hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Kung nakayanan kong tanggapin ang 2 bata noon ay kaya ko pa rin tanggapin ang madadagdag na 2. Mamahalin ko sila na parang akin. Gusto kong bawiin ang tunay na akin. Kinabukasan itinigilan ko na munang pagpapadala ng mga bulaklak. May mas maganda akong plano at gimmick. Sa ngayon ay sarili ko munang iisipin ko. Kahit na maging masama pa ang tingin nila sa akin ay wala akong pakialam. Hindi siya tutugon sa halik ko kung wala lang ako sa kanya.
Desperado na ako, mahal na mahal ko siya kaya hindi ko kayang mawala pa siya sa akin. Sapat ng mahigit 2 taon na tiniis ko na hindi sila kasama. Tuwing gabi nakasunod ako sa kanya. Galing ako sa trabaho, diretso ako sa bake shop para lang masilayan ko siya. Tinitiis ko kahit pa nakikita ko na sweet sila ni Drix tuwing inahahatid siya nito. 1 linggo ko rin ginawang pagsunod sa kanya. Pangalawang linggo ko'y sisimulan ko na ngayon ang pagdalaw sa kanya sa bake shop. Handa ka na ba, Tor Carlos Montemayor? Tanong ko sa sarili ko habang binigkas ko ng buo ang pangalan ko. Sisimulan ko na ngayon ang pagdalaw ko sa kanya. Nagsuot ako ng maong na pantalon at plain t-shirt na binagayan ko ng rubber shoes na puti. Kahit nasa 30 na ako inaalagaan kong katawan ko. Masasabi ko na malayong forma ko sa pagiging businessman ko. Hindi ako pwedeng maging isang CEO sa harapan niya dahil maniligaw niya ako. Pagkapasok ko pa lang ay binati na ako kagad ng mga staff niya. Good morning, sir. Welcome to Cassandra Licious. Magkakasabay na bati nila sa akin. Good morning, everyone. Bati ko sa kanila sabay abot ng pang-almusal. Here para sa inyo. Sad ko sabay abot ng pagkain sa kanila. Sir, wala pa po si boss pero pwede po kayong umupo muna dito at hintayin niyo na lang pong pagdating niya, sabi ng isa sa mga staff niya. Thanks, hihintayin ko na lang siya, sabi ko sa kanila. Salamat po dito sa almusal, sabi ng isang staff niya. Sir, tanong ko lang po, para po kasing pamilyar ka sa akin pero hindi ko po matandaan kung saan kita nakita. Artista po ba kayo o model? Tanong sa akin ni Jane. Hindi ako artista, businessman ako, sagot ko sa kanila. Taga Maynila po kayo, hindi ba? Bakit sinabi niyong tinatawag na asawa si ate? Ang alam po namin patay na ang dating asawa ni ate at si Kuya Drix ng boyfriend niya. Dagdag na tanong sa akin ni Jane. Yeah, totoo, asawa niya talaga ako. Nandito ako kasi sinusundo ko na siya. Naglayas kasi siya sa Manila, sagot ko sa tanong niya. Sabay-sabay naman silang tumawa pero napatigil sila dan dumating na si Cassandra. Hoy, Mr. Montemayor, sino sinasabi mong asawa mo tumakas sa'yo sa Manila? Ako ba? Huwag kang feeling dyan ha. At bakit ka nandito? Hindi ba maluluging kumpanya mo niyan kasi wala ka? Samantalang dati halos hindi mo ko pauwiin nung bagong empleyado pa lang ako. Sabi niya sa akin habang nakikita kong inis sa magandang mukha niya. Good morning baby, para sa'yo. Hindi naman ako malulugi baby. Kaya katang buhayin at ang 1 dosena nating mga anak. Sagot ko sa kanya, dahilan para lalong nalukot ang maganda nitong mukha. Alam mo, umuwi ka na lang ng Manila. Bakit ka ba nandito? Ang lakas ng trip mo ah. Alagaan mo yung buntis mong asawa at yung kabit mo. Huwag akong pagaksayahan mo ng oras. Mahabang litanya niya sa akin. Ha? Sinong asawa eh? Ikaw lang naman ang nag-iisa kong asawa. Ikaw lang naman ang nais kong sunduin. Nakakainis ka. Sinira mo ng araw ko. Bahala ka nga dyan. Baliw. Sigaw niya sa akin. Baliw na baliw sa'yo baby, sagot ko sa kanya. Kahit na nakikita ko na naiinis siya sa akin, masaya ako kasi kinakausap niya ako kahit na nalulukot ang maganda niyang mukha. Tumambay na lang ako dito, tahimik lang ako sa mesa ko at umiinom ako ng coffee. Lumabas ako para kunin ang laptop ko. Oras na ng tanghalian kaya lumabas na to. Hindi tambayan ng bake shop ko Mr. Montemayor, pwede ka nang umalis. Gigil na bulalas nito sa akin. Food delivery po para kay Miss Cassandra, sabi ng rider. Wala po kong order kuya, sagot ko sa kanya. Pero kasi po ma'am, bayad na po ito, sagot niya sa rider. Sige po kuya, thank you, saad ko kay Cassandra. Nang matapos ay umalis na rin ang rider, sinadya kong bumili ng maraming pagkain para magkasya sa ating lahat. Hoy lalaking pangit, ikaw ba nagpa-deliver dito no? Tanong niya sa akin. Hindi nananahimik lang ako dito, depensa ko. Baby, ang gwapo ko diba? Laging ikaw ang nagsasabi na akong pinakagwapo diba? Tanong niyang sagot niya. Talaga ikaw lang naman ang panay claim na asawa mo ko? May nakalagay pa na enjoy your meal wifey? Nakabusangot ito habang nagsasalita. Guys, tawag niya sa mga staff niya. Break time na't kainin na natin tong ice cream. Sayang naman kung malulusaw lang, sabi niya. Baby, tawag ko sa kanya. I love you baby. Pwede ba Tor, manahimik ka dyan? Bakit ka ba panitawag? Dedede ka ba? Hindi mo man lang ba ako aayain? Nagugutom na din po ako at saka about sa sinabi mo pwede ko ba ulit gawin yun yung, alam mo na, sabay nguso ko. Bastos, sabay hampas sa akin. Nakakainis ka, lumayas ka na dito.
Kitang-kita kong pamumulan ng mukha niya. Alam kong nahihiya siya. Pero siya naman ang nagbibigay ng idea sa akin kaya sinabayan ko na lang ang trip niya. Aray baby, mapanakit ka na talaga. Samantala hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil tinakpan na niyang bibig ko't binulungan ako. Tumigil ka na. Nagagalit na ako, napakabulgar mo. Ang daming tao dito kaya bago ko pilipitin yung leeg mo, manahimik ka na. Sa sobrang tuwa kong asarin siya, nakalimutan ko na may mga kasama kami na lahat nakatulala sa amin. Sige guys, alis na ako. Enjoy your meals. Sabi ko sa kanila, sabay alis. Masaya ako habang palabas sa bake shop. Accomplish ako ngayon, bukas ulit. Sabi ko sa sarili ko. Hanggang kailan kaya magagawang suyuin ni Thor si Cassandra? Malaman na kaya niya na may anak sila ni Cassandra. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.